Hello, good day mga kadiskarte. Once again, welcome to Noah's Farming and Technique. And for today's video ay nasa part 2 po tayo ng ating series tungkol sa pagtatanim ng pipino. So nang nakaraan ay bali nag-prepare tayo ng lupa. So binungkal natin yung mga lupa at saka tinanggal natin yung mga bato at saka mga ugat. At gaya ng pinangako ko na maglalagay tayo ng mga basal fertilizer sa ating pananim. So, nung nakaraan ay nakapanguha po kami ng dried cow manure. So, yun po yung gagamitin natin para pang basal sa ating mga ginawang butas para sa ating mga pipino. So, ngayon ay maglalagay tayo ng fertilizer sa ating mga butas tsaka magtatanim din tayo ngayon. So, samahan nyo ako at wag na nating papatagalin pa. Let's go! So, bali ito na yung dried cow manure na nakuha natin at tsagaan na nating pinuhin ito para mas mabilis itong ma-decompose at mapakinabangan agad ng ating mga pananim. So, tsaga-tsaga lang tayo. At pagkatapos nating mapino ito ay gumawa na tayo ng mga butas para sa ating basal fertilizer. Bali gumawa tayo ng hukay sa ating pagtataniman at doon natin ilalagay yung mga dried corn manure na pinino natin. So tansyahin lang natin, huwag nating damihan kasi yung dried cow manure ay mataas yung nitrogen. So ang sobrang nitrogen ay nakakasama din sa ating mga pananim. So pag naglagay tayo ng maraming dried cow manure ay magiging acidic yung lupa at magiging prone ito sa fungi. So kung sobrang acidic yung lupa, kailangan din natin mag-apply ng fungicide para maiwasan natin yung pagdami ng fungi sa lupa na nakakasama din sa ating mga pananim. So, bali inisaysa talaga nating i-cultivate yung parte na pagtataniman natin at naglagay tayo sa ilalim ng mga dried cow manure. So, bali ito lang yung ginamit natin kasi ito yung available sa lugar natin at kung wala naman kayo nito ay pwede naman kayong gumamit ng chicken manure or kaya yung vermicast. So, other option ay pwede rin kayong gumamit ng mga bulok na mga dahon or yung mga nabubulok na mga gulay. So, pwede nating ilagay dito at siguraduhin lang natin kung gagamit tayo ng compost ay yung bulok na talaga at hindi na inaamag kasi baka magka-problema din tayo pag medyo inaamag pa yung mga nilalagay natin sa ating basal. So, at saka yung mga chicken manure or cow manure ay mas mabuting i-expose muna natin to sa ulan or i-expose muna natin ng matagal bago natin to ilagay sa ating mga pananim kasi napagkataas ng acidity ng manure pag itinekta natin sa ating mga pananim. Pag nasobrahan natin ng paglagay ng dried cow manure ay posibleng manilaw yung ating mga pananim at worst pa ay pwedeng itong sanhi ng pagkasunog ng mga ugat at mamamatay yung ating mga pananim. So, bali ngayon ay magtatanim na tayo at ito yung tatanim natin. Legacy F1 ng East West Seeds. Sasamahan niyo ako at ipapakita rin natin yung
paraan ng ating pagtatanim. So ito pala yung ginamit natin nung nakaraan din, at very satisfied po tayo ng naging bunga, kasi napakahaba at napakasulit din sa timbang. So ngayon ay nilagyan na natin ng mga seeds yung mga butas na ating ginawa. So maglagay tayo ng bali dalawa, at medyo nilagyan lang natin ng distance na mga sangdangkal para hindi nila masisilungan yung bawat isa pag lago nila. Kasi yung mga pananim ay pag nakukulangan po sila sa sunlight ay medyo affected po yung paglago nila, kasi ito yung tumutulong sa ating mga pananim para sa paggawa ng pagkain, yung photosynthesis. So kailangan ng sunlight, enough na sunlight. So kaya lagyan natin ng distansya para di sila magkakompetensya. So pagkatapos nating mataniman lahat ng mga butas na ating nilagyan ng basal fertilizer, ay kailangan talaga nating diligan para makuha natin yung tamang moisture sa lupa na kinakailangan ng ating mga seeds na maka-germinate. So lalo na sa panahon na tag-init ay kailangan talagang, kung natutuyo yung lupa, kailangan diligan natin, kasi hindi makapag germinate ng seeds kung napakatuyo ng lupa. So habang hindi pa sila nag-germinate, kailangan natin laging diligan ito hanggang unti-unti itong mag-germinate. At yun po, natapos na nating lagyan ng mga fertilizer yung mga butas na ginawa natin, tsaka nilagyan na rin natin ng mga seeds. So antay lang tayo ng ilang mga days, at titingnan natin yung germination ng ating mga pananim. Tsaka sana ay marami yung tutubo sa ating seeds na tinanim. So hanggang dito na lang tayo, at abangan nyo ang susunod nating update sa ating ginawang series. At saka kung bago lang kayo sa ating channel at nagustuhan nyo ang ganitong mga usapin, ay
Please subscribe and click na rin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa ating panibagong mga video. So hanggang dito na lang tayo at thank you for watching. God bless and bye-bye.